Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Narinig nyo na ba ang tungkol sa babala ng sikat na author ng librong Rich Dad, Poor Dad, kung saan ay si Ginoong Robert Kiyosaki? Ito po ay tungkol sa paparating na giant market crash. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang detalye ng kanyang mga babala, kung bakit po niya inirerekomenda si Bitcoin, gold at silver bilang investment options, at kung paano pa natin ito mauunawaan bilang mga Pinoy crypto trader o investor. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Umpisan po natin sa kung ano po ang giant market crash ayon kay Ginoong Robert Kiyosaki. Ayon po kay Ginoong Robert Kiyosaki, ang giant market crash ay hindi na lang isang babala. Ito po'y nararamdaman na natin ngayon. Sa isang post sa social media platform na X, dating Twitter, binigyang diin niya na ang mga maling polisiya ng mga gobyerno, central banks tulad po ng US Federal Reserve at malalaking financial institution ang ugat ng problemang ito. Ang sobrang pag-imprinta ng fake money o fiat currency ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation. Kapag maraming pera sa sirkulasyon pero hindi tumataas ang produksyon ng mga goods and services, nagiging mas mahal ang mga bilihin at bumababa ang halaga ng pera. Bukod pa rito, nagiging mas mahirap para sa mga ordinaryong tao na makaahon sa kahirapan dahil ang yaman ay mas napupunta sa iilan lamang. Yan po yung kanyang actual na tweet or post dito. Ngayon ay bakit po si Bitcoin, gold at saka silver ang ipinapayo ni Ginoong Kiyosaki? Ang sagot ay simple lamang. Kung saan ang mga ito ay tinuturing na real assets. Dito po kay Bitcoin. Umpisan po natin kay Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, si Bitcoin ay ang digital gold. Bakit? Dahil tulad po ng ginto, limitado ang supply nito. Hindi po ito pwedeng i-print o dagdagan ng walang limitasyon. Kaya naman ay hindi ito masisira ng inflation. At dagdag pa niya ay si Bitcoin ay decentralized. Ibig sabihin ay walang iisang gobyerno o institution ang may control dito. Ito'y nagbibigay po ng proteksyon laban sa mga financial crisis na dulot ng maling desisyon ng mga central banks. Dito naman po tayo sa gold at saka silver. Ang gold at silver ay mga traditional na investments na subok na sa panahon ng economic downturns. Sa kasaysayan, ang halaga ng mga ito ay nananatili o tumataas tuwing may krisis sa ekonomiya. Kung ang fiat currency ay nawawalan po ng halaga, ang ginto at silver ay nananatiling mahalaga dahil limitado rin ang supply ng mga ito at may intrinsic value. Ngayon ay ano naman ang prediction ni Ginoong Kiyosaki para kay Bitcoin? Mula po sa kanyang mga pahayag ay tila napaka-posible raw ang pagsipa ni Bitcoin sa presyong $175,000 hanggang $350,000 ngayong taong 2025. Ayon po sa kanya, habang lumalala ang inflation at nawawalan ng tiwala ang mga tao sa fiat currencies, mas maraming tao ang mag-i-invest kay Bitcoin bilang isang store of value. Ngayon ang presyo po ni Bitcoin ay umaabot na sa humigit kumulang $98,000. Sa kabila po ng paggalaw ng presyo nito, nananatili pa rin ang malakas na tiwala ng mga eksperto sa long-term potential nito. Ngayon ay paano po natin maaring gamitin ang payo ni Ginoong Kiyosaki bilang mga Pinoy crypto trader o investor? Una ay pag-aralan po natin ang mga real assets. Kung hindi ka pa pamilyar kay Bitcoin or sa ginto at saka silver, panahon na po para magsimula kang mag-research. Ang edukasyon ang pinakamalagang hakbang bago mag-invest. Pangalawa ay diversify ang ating investments. Ika nga nila, huwag mong ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket. Ang pag-invest sa iba't ibang asset tulad ng Bitcoin, ginto at silver ay makakatulong upang mabawasan ang risk sa panahon ng economic downturn. Pangatlo ay mag-ingat po sa emotional decision. Hindi natin maiiwasan ang volatility sa crypto market. Kaya mahalagang huwag magpadala sa takot o sobrang kasabikan. Kaya mag-invest lamang ng pera na kaya mong mawala.
At panghuli ay gamitin po ang teknolohiya. Ang pag-invest po kay Bitcoin ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumili ng isang buong Bitcoin. Maaari kang magsimula sa fractional shares gamit ang mga platforms tulad po ng Coins.ph o Binance na available dito sa Pilipinas. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito? Yan, or maaring maging epekto ng babala ni Ginoong Robert Kiyosaki sa atin. Yan, bilang mga Pinoy, mahalagang maging handa sa paparating na economic challenges. Bagamat hindi po natin kontrolado ang global economic policies, may magagawa tayo para protektahan ang ating yaman. Ang pagkakaroon po ng diversified investment sa mga safe havens tulad po ni Bitcoin, gold at silver ay maaring maging isang epektibong paraan upang mapanatili ang ating financial stability. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang babala ni Ginoong Robert Kiyosaki ay isa po itong wake-up call para sa ating lahat. Hindi ito para takutin tayo, kundi para magbigay ng inspirasyon na maghanda at mag-isip ng mas matalinong paraan ng paghawak sa ating pera. Sa panahon po ng krisis, ang kaalaman ay kapangyarihan. Kaya naman samantalayin natin ang pagkakataon upang palakasin ang ating financial literacy at gawin ang tamang hakbang para sa mas magandang kinabukasan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.